Tanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung Wag ko kayong makinig doon sa mga nakapaligid, sir. Hindi natin alam ang mga motibo nung nakapaligid kung gusto lang ng gulo, gusto lang ng content, o gusto lang ng balita. ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Itinanggi naman ni Roque na sikreto ang agreement. Isinapubliko na raw ang kasunduan noon at walang-wala raw anumang teritoryo ng Pilipinas ang nakompromiso sa kasunduan ng China at Pilipinas. Well, unang-una wala pong sikreto dyan. Inanunsyo publicly. At yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurrender na soberenya, wala pong sinurrender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabihin ni PBBM. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naman na dati nang iginiit na walang gentleman's agreement, hindi raw lalapit sa Malacanang. Tila nagpasaring din siya sa nagpalutang ng kasunduan. Nako po. Hindi naman ako mag-reach out. What do I have to reach out for what? Kung sila nakikinig, sinabi na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga hindi ko maintindihan eh, Attorney Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Ako may suggestion ako Mabait to si Roque. Ito, mabait na tao to, matalino, pero pwede ho ba, spokes Roque, you are no longer a spokesperson. So please, sabi nga ng kanta, please release me, let me go. 'Cause I don't love you anymore. Oh, please release me, let me go. Diba? Ito pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Sige na, please. Tama na, sir. Hindi na kayo spokesperson ni Pangulong Duterte. Ha? It's their own lookout. Tsaka sila lang mismo nagsasabi na hindi sila sigurado. So if you're not sure of any circumstance, you don't make any reaction. Oh, tama eh. Di ba? Yan din yung sinabi ko eh. Kung hindi ka sigurado, huwag ka nang mag-comment. Alam mo, Mr. President, Bongbong Marcos, sir, boss, nakikinig ata kayo kay Mike Abe. Si Mike Abe kasi, gusto lang ng content niya. Mamaya papaliwanag ko si Contentman Si Contentman na si Mike Abe, kahit hindi siya sigurado, nagko-comment siya. Ako nga ito, halimbawa, ito totoo to halimbawa, ako, di ba? Hindi naman tayo sigurado sa mga chismis ng iba dyan. Ayoko mag-comment hindi nga sigurado Di ba? Yung iba dyan nagpipilit. Mag-comment ka sa PDEA. Hindi nga sigurado yung dokumento na yun. Gusto nyo ako mag-comment. Dininay nga ng PDEA yun, tapos gusto nyo mag-comment ako. O halimbawa, yung inisnab ni Bongbong Marcos si Sara Duterte nung papunta ng Jamaica. Yung iba, bakit di ka nagko-comment doon? Gago pala kayo, hindi ako sigurado Hindi, yung pala, putol yung video. Kung nag-comment ako, di mukha akong tanga. Tama, mali. Kasi wag ka magko-comment kung hindi ka sigurado. Ganyan ang banateros. Ibahin nyo kaming mga banateros. Kami, hindi kami nagko-comment dahil lang may nakita kami, may na ganito. Dahil lagi nyong tatandaan, a text without a context is a pretext. Anong ibig sabihin? Kailangan titignan mo yung buong picture. Wag comment ng comment, wag mema.
Hindi ho, seryoso ako. Yan ang kabilin-bilinan ko kay Coach Oli at kay Boss Dada. Sabi ko sa kanila, kung hindi kayo sigurado sa source, kung hindi kayo sigurado sa istorya, magtanong kayo. Maghanap kayo, siguraduhin ninyo saan ba galing yung source. Kumpleto ba yung video? Hindi ba itsinap-chap yan? Siguraduhin ninyo. Dahil once na nasunog kayo, kahit anong plancha mo, ang hirap ibalik. Sunog na nga eh. Nakakita ka ng papel na sunog, binalik sa pagkapapel? Hindi. Kaya you don't comment on things na hindi ka sigurado. Yan ang maipapangako ko sa inyo, kaming banateros, si Coach Oli at si Boss Dada. Pag hindi kami sigurado, hindi namin kukomentohan. Bakit? Susunugin lang kami niyan. Ang daming nasunog doon eh. Tama, mali. 'Di ba? Ang daming nasunog doon sa keso inisnab daw ni Bongbong Marcos si BP Sara Duterte. Kanino nang galing? Walang iba kung hindi kay Direk Daryl Yap. O tapos, nung na-realize niya, ay putol yung video, dinilit niya. Eh kung nag-comment kagad ako, agad-agad, eh di sunog kasama ako. Di ba? Kaya babala ko sa iyo yan, Jay Guevara. Basta ikaw, may duda kagad, wag kang bilis-bilis unahan na mag-comment. Hindi, unahan natin to para una tayo mag-trending. Mali yan. Mali yan. Yang lagi mong tatandaan ha, Jay. Dapat, pag may duda ka na, lagi mong tatanungin, kumpleto ba ito? Saan ba galing itong source na ito? Ito ba ay latest? Kasi marami nasusunog dyan. At higit sa lahat, kung may duda ka, huwag kang mauna. O buti daw si Jay, hindi niya ni-react yun. Kasi iyan yung sinasabi ni Salvador Panelo, ni abogadong si Salvador Panelo. Mr. President, if you are not sure, why are you going to comment? It will just create a miscommunication. Di ba ho? Matatanda ang sunod-sunod ang panunutok ng laser at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea na nakasakit pa ng ilang Pinoy personnel. Ginigiit ng China na Pinoy ang mahilig mangudyok ng gulo. Ito ay kahit pa ang lahat ng aktibidad na ito nangyari sa loob mismo ng sarili nating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayan, oh. Excuse me po. Eto ha, ang hindi ko maintindihan, etong media, hindi nire-report ito. Pinakita ko na ho sa inyo ito, di ba, paulit-ulit. Ito ho ay lumabas noong 2013, wherein ang presidente ay si Noynoy. Ito ho, nakasulat na ho dito, Inquirer, oy, TV5. Huwag niyong sabihin na there is a gentleman's agreement between Duterte and kay Xi Jinping. Bakit? Kasi meron na eh. Ayan o. Ito na yung unang agreement na yun. Panahon pa ni Pinoy. Ayan na o. We will not violate the agreement. O, anong tawag dun sa agreement? Kasunduan. May kasunduan na 2013 pa lang, hindi pa nakakaupong presidente si Duterte, mayor pa lang siya. Ayan na, may kasunduan na we will not violate the agreement not to construct new structure. Nasa Inquirer yan, ang tanga-tanga nyo ba? GMA, TV5, tanga ba kayo? Di ma-media kayo? O magsi-research naman kayo? O, RJ, yun ang title dito, TV5, GMA, tanga ba kayo? Ayan na nga, nakasulat na nga, we will not violate the agreement not to construct new structures. Ang linaw na, Kaninong agreement yan? Asan si Duterte niyan? Kumakain pa lang ng durian. Mayor pa lang siya niyan. Pero may agreement na, ayan na
Tapos, kayong media, paulit-ulit nyo pa dinidikdik sa tao, ewan ko kung bayaran kayo, dinidikdik sa tao na galing ang agreement kay Duterte at kay Xi Jinping. Gago ba kayo? TV5 at News 5 at saka GMA? Bakit pa ulit-ulit yung binabalita na ganun? Kalma! O, gusto nyo pa ng katunayan? O, eto pa ha. O, eto. O, Reuters. Alam niyo yung Reuters? Ayan. Ano sabi dito? 2017. Ano yung 2017? Kakapasok pa lamang ni Duterte. Philippines says China agrees on no new expansion in South China Sea. So, ibig sabihin, there were no new things na agreement. Naintindihan nyo? Sabi ni Delpin, siya ho ang Secretary of Defense noon, di ba? Sabi niya, wala pong pagbabago. Kaya nga sabi dito China's assured the Philippines it will not occupy new features or territory in the South China Sea under a new status quo. So sa madaling salita, wala hong nagbago. No new expansion. Wala. Ang linaw ho niya, no? Tanga ho ba tayo, mga media? Oh, eto pa, oh. Ang linaw-linaw. Di ko maintindihan kung talagang sinasadya natin mag-disagreement, magkagulo ang China at Pilipinas, Hindi ito. Ikalat nyo ito para makita ng mga Pilipinong tatanga-tanga. Yung mga Pilipinong tatanga-tanga na patuloy na sinasabing there was an agreement between Duterte and Xi Jinping. Wala. Nauna pa yan kay Pinoy. Hindi nga natin alam kung kay Pinoy pa nagsimula. Bakit to? Kasi sabi dito, hindi ako nagsabi, Inquirer eto, ano sabi dyan? Meron ng we will not violate the agreement. Ayan hindi natin alam kung kanino. Ibig sabihin, meron ng agreement 2013 pa lang. Tapos ibibintang nyo lahat ngayon kay Duterte? Tanga ba kayo? Ay nako, kayo talaga, oo. Hindi ko alam talaga kung ano motibo nyong media Magkagulo, magkagera? O ang motibo nyo ilabas talaga ang katotohanan? Buti na lang, nasa SMNI kami. Truth that matters. O, di ba? Buti na lang ang SMNI. Truth that matters. Kayo, ano matters sa inyo? Magkagulo is the matters? Labong English yan, Ang matter ba sa inyo, magkaroon kayo ng content?